yung tungkol dyan, alam mo, pahiyang-pahiya kahapon si Piluka kay Ping Lacson. Binara talaga kasi pinipilit na naman ni na siya ang laging tama patungkol doon sa appointment ng mga general. Yes. Gusto niya talaga mangyari, hindi makalusot. Hindi ko naman siya masyadong komplikado yung usapin tungkol dyan. Sa madalit sabi, supalpal si Piluka kay Senator Lacson. Baka kasi may alam mo naman to. Oo nga pala, naalala ko bigla. Ano yun? Yung palang isa daw doon ay connected. Hindi, sa pagpapadala ng eroplano papunta kay Dig sa Dahig. Yung isang daw Meron pa doon. isa. Meron Hindi, pa. yung yata. Personal. Hindi, tsaka yung kay ko. O basta ganun. Parang ganun May eh. part na connected sa pagkakahuli ng mga yun. Siya ang nagmando doon sa pagpapadala. Either kay Kibu Yun. Di Personal. merong mas matindi dyan. Ano? Ganito medyo kasi ako, yung pag-a-analyze ko ng mga pangyayari, medyo minsan out of this world eh. Ang tingin ko dyan, dahil nga tong ugali nitong mga company doon, mahilig mamersonal, at kapag hindi mo na pagbibigyan, nagtatantrums. Di ba hinihingi nila na suportahan sila? Na mag-aklas itong mga general, itong AFP. Hindi kaya yun yun yung kapalit na kapag kayo hihingi na ng appointment pagdating ng araw. Haharagin ko! Hindi nyo kami pinagbigyan nakuha nyo? Kasi ganyan sila, ganyan ang ugali nila. Parang sinasabi niya na Kailangan mo ng parang sinasabi ni Piluka na bumalik paboran po na mo kayo sa sila. pet namin para paboran namin kayo. nakakaano nga kahapon na nagtataas ng kilay ang ating mga kababayan dahil nga ang special session po, ang unang mandato ng special session kaya ginawa ng Pangulo ay dahil nga po sa Para doon para doon sa ating mga general. Kasi po hindi po sila dapat maapektuhan. Tapos pinupunto ni June 3 dapat tapos na. Nagsinidi Tapos na kaso hindi naman sila nagsisession. Di ba? Nandun ang mga AFP, hindi po ginampanan ng mga black ang dapat nilang gampanan. At 700 million po, sabi ni Cedwin Gatchalian at ni Ping Lacson, nalusaw nung pamunuan ni kay isang buwan. Grabe, 700 million po, walang pakinabang, walang nangyari. Hindi puro katarad napunta ang 700 million pera ng taong bayan. Diba? No? Good, 25 million per day ang Senate. Total na lahat. 24.5 sabi ni Senwin. So, pwede na daw i-round. Para maiba ako sa usapin nyo, mayroon lang akong nakita. Naalala ko, si Senator umaulit natin nung panahon ako ito'y kongresista. Isa to sa mga nagbulgar ng flood control. Noon binulgar niya yan. Merong isang whistleblower na dating kongresista rin ang nagsiwalat ng flood control. At itong si Senator ngayon, dating kongresista, ang kasama noon. Yes. Panahon ni Naalala nyo ba yun? Oo. Naalala nyo lang Ano nangyari? Si Anda. Yeah. Nung si Anda nagsalita, si Marco yung lumalaban doon sa pamahalaan nung panahon na si Al speaker. Hindi Kaya pa nga napalitan ng hindi pa yan si Mar. Nagtataka ako ngayon, bakit hindi niya hinahalungkat sa Senado yung mga nakaraan ni Duterte? Bakit yung sa uncle mo lang na si Tama kasi ko ito. Maraming salamat ko sa pagbanggit sa aking uncle. Ito, ako sisingit ako Kasi kung mapapansin ninyo, protektado niya yung mga Kasi tingin ko nag-iingay si May kaugnayan. Kasi baka hindi siya nagkakaroon, kailangan magkaroon para tumahimik siya. Kasi tingnan mo, yung mga nakaraan, ayaw niyang pag-usapan. Tama ka dun, Koy Ayaw niyang pag-usapan yung mga nakaraan. Siya mismo yung nag-iingay noon yan. Bakit ngayon? Na para bang ang gusto niya, ang pag-usapan lang natin 2022 hanggang present. Tama. Paano yung mga panahon ni May sinasabi na nga natin na panahon ni nag-umpisa ang malalang korupsyon sa flood control, sa mga proyekto sa gobyerno, sa mga nandiyan sa DPWH, sa custom, at marami pang iba. Even the former president admit niya na nasa gobyerno niya ang talamak na pagnanakaw sa flood control. Bakit si
binabanatan niya. Susundan kita. Sundan mo. Kaya nga ang sabi ko sa mga sa interview, napanood nyo ba yung interview ko? Oo, TV5. interview mo. Pogi mo dun eh. Sikat ako doon. Parang gusto ko magpaanak sa'yo eh. Ang daming gustong hindi ba yung autograph? Ma'am J, tumingin oh. Eto yun autograph. Sinabi ko, kung parang gumano, no? Oo Tiger look eh. Kasi nga, siya na nga mismo ang nagsabi na ang panahon niya ay merong korupsyon. Ang tanong may napanagot nga. Wala. Tapos galit na galit. Ito yun eh. Ito yung gusto kong ipunto eh. Galit na galit ang kampo ng mga mga kay Pangulong Bongbong na siya yung nakikita natin na ngayon ay mga nagpapalagot ng mga magnanakaw. Walang sinino. Tinuturing pang mastermind si Pangulo. Ngayon, hindi nila magets yung bakit nila ginagawang ituro na mastermind si Pangulo. Kasi yung mga naapektuhan na mga nagnenegosyo at kumikickback ng malalaking halagang pera sa gobyerno, nagtutulong-tulong ngayon para pabagsakin si Pangulo, ituro, isisi Gusto mo pangalan kay mo? Pangulong Bongbong, maging yung ninong neto na tinuturong mastermind, di ba? Ay napag-aanan ngayon, involved sa pagsisira din kay Pangulo. Ito na, para sumasarap ang kwentuhan natin ha. Pinuto na ni Boss Mike. Kwento ko na. Merong isang grupo Sino yan? na pinamumunuan ng dating Pangulo. Dating Pangulo to ha. Yung asawa ng dating Pangulo, merong grupo. Nung panahon na nakaupo yung asawa, pangalanan na lang natin na Aling Wag Ate Ludes na lang. Ate Ludes. Ate Ludes. Pangalan Ate Ludes. Yung asawa, Sige. itong si Presidente Labandera. Si Presidente Labandera, yung asawa nito, matindi pare. Oo, namayagpag to nung panahon nung era nung asawa niya. Yung grupo nitong asawa niya, yun nung bilyong piso na pera ng taong bayan. Talagang pinondohan as in, grabe yung kasi nakapokus dito sa grupo nito. I don't want to mention the group, pero delikado to, malaki talaga to. Pinondohan. And then, alam nyo ba na itong si asawa ni na si ay kapatiran nito. Ganun? Oo, kapatiran nito. Kapatiran nitong asawa ni Labandera. Ngayon, tulong-tulong sila. Paano nila inaatake si Presidente? Kasi pag napabagsak nila, si President Bongbong Marcos, intact sila. Sila ulit ang majority. Kumbaga sa business party, pinagbigyan ni Presidente Bongbong Marcos ang aya, sube, sila mga pinagbigyan niya lahat. Pero itong party kasi nung kabila na nasa grupo nito, nila pag napabagsak nila si Presidente, sila ulit ang majority. Yes. Kaso hindi nila napapabagsak. Diba? Kasi Napakatikas. itong